Si Undersecretary Ari Perez, Undersecretary for Agro-Marine Industrial System ng Department of Agriculture, nasa ating linya. Yusek Perez, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa DCWB. Yusek, good morning po. Magandang umaga po, Ka-Orly, at sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig sa DCWB. Yusek, anong development dito sa mga after na ipairal po itong discount sa diesel para po sa mga truck na mag-aangkat po ng mga produce sa pamilihan at maging sa toll fee? Kumusta ho ang pag-aangkat o pagkuha ng mga agricultural product na papasok po ng Metro Manila sa mga merkado po, Yusek? Ka-Orly, natutuwa ho kami simula nung nag-umpisa kami noong April 20 na mag-implement ng ating free toll sa ating mga transporters ng agri-trucks. Mula sa 1,162 ho na bilang na nakarehistro na accredited sa aming food lane program, nadoble na po ito. So in just a matter of a little over a week, naka more than 1,000 new registrations na ho tayo. Good. So napakalaking bagay po nito para mas marami pa nakakapag-transport ng mga agricultural commodities na may libreng toll ho. So may 2,000 na po yan, Ka-Orly. Yung mga nakaraang mga panahon kasi, lalo na yung mga walang bumabiyahe, nabubulok yung mga produce, yung mga pananim. Kumusta ho ngayon? Lahat ho ba ito'y meron mga ugnayan ang DA, lalo na dun sa mga malalayong mga lalawigan na gustong dalhin dito sa palengke yung kanilang pananim na sibuyas o bawang o kanumang mga pananim para hindi na, pati lalo na kamatis, para hindi nabubulok at tinatapon lang sa gilid ng kalsada, Yusek? Oo. Number one ho na sinagot natin, yung tinugunan natin na problemang yan, nakita ho nga natin na marami hong nabubulok ng mga kamatis, mga sibuyas, dahil ang pangunahing dahilan ho, yung pagmahal ng transportasyon. Kaya itong programa natin sa free toll, isa sa mga tugon yan ng ating gobyerno, lalong-lalo na ng Department of Agriculture, para mabawasan ho yung cost ng transportation. Kasama din po dyan dun sa sinabi nyo kanina na yung 10 pesos per liter na fuel subsidy sa ating mga farmers. So far, sa aming pong pag-implement nito, wala naman ho kaming na-encounter na aberya. So far, mabilis po ang pag-accredit. Tapos nakakadaan naman ho sila sa ating mga tollways ng walang aberya, dumadaan ho yan, libre, walang gastos ang gobyerno dyan dahil libre po ng pribadong sektor sa atin yan. Okay, lilinawin ko lang, Yusek, yung binabagit natin 10 pesos per liter discount sa agrikultura para po ito sa mga magsasaka, yung ginagamit para sa kanilang mga makinarya. Hindi yung kasama rito yung yung mga truck na nag-aangkat po, kumukuha ng bumabiyahe ng mga produkto, o kasama rin po sila? Yung pong meron po tayong subsidy para sa mga yung mga farm mechanizations. Okay. Ito para sa mga mismong farmers. May fuel subsidy po 'yan. Yung 10 pesos per liter na subsidy na dagdag po para yan sa mga nagtatransport ng mga cargos. Okay. Malinaw po yan. Kasama rin po pala sila. May subsidy doon sa mga magsasaka. Meron pong binigay. Tama, naibigay na nga pala ito. Naipamahagi na pala ito mga 2 weeks ago pa. Alright. Yusek, sa ngayon, isa rin sa malimit na maririnig natin ay yung kakulangan ng mga cold storage. Ano ho ba ang proyekto ho dito ng Department of Agriculture? Lalo-talo na ito, papasok ang tag-init na baka maraming mga mabilis na mabulok na mga agricultural product. Yusek. Tamang-tama ho kayo dyan. Problema talaga yung ating mga storage facilities. Kaya kailangan natin ng cold storage. Meron ho kaming mga programa ngayon na marami na ho tayong nailagay. Itong mga solar na cold storage facilities sa bawat lugar kung saan meron ho tayong mga kadiwa programs. Gusto rin ho kasi natin na ito palaguin pa, paramihin pa. So makakaasa po yung ating mga, lalo na sa mga trading centers, pati yung mga malalaking markets na lalapit po kasi kami sa kanila
para makipag-usap para malagyan na ng mga cold storage facilities kasi ang dami pong natatapon talaga. Sayang na sayang po, Ka-Orly. Lalo't-lalo na ho yung mga naririnig natin na meron ang cold storage pero hindi raw napapakinabangan ng mga magsasaka. Parang laging punong-puno na hindi alam kung saan galing yung mga produkto naroroon. Yusek, paano ho ba yung matutugunan? Yun nga po, magkakaroon kami ng massive rollout dyan. Naglaan po kami ng pondo, ang Department of Agriculture, for this year and even in the coming years. This year ho, mag-roll out tayo ng mga solar cold storage facilities natin. Bibilisan po natin kasi nga itong parating na El Nino. El Nino. Oo, kailangan ho talaga na ma-imbak ng tama yung ating mga ani. Huling tanong ko, Yusek, tungkol dyan sa sinabi nyo, El Nino. Paano ho ba, ngayon ba meron na hong programa, meron na hong plano ang Department of Agriculture, unang-una sa magiging epekto nito sa mga pananim, irigasyon, at ilang pang maaring pinsalang dulot po ng El Nino sa pananim ho natin, sa agrikultura natin, Yusek? Yun nga ho, nakakalungkot sa sunod-sunod yung ating krisis. Yung El Nino na yan is not a matter of if kung mangyayari. Talagang mangyayari ito. It's a matter of when na lang. So kami sa Department of Agriculture, pinaghahandaan ho natin yan sa malakihang bagay ho sa ating ekonomiya, yung supply ng ating mga basic commodities, pinag-aaralan ho na laging mayroon tayong mga nakaimbak. Tapos ang ating mga farmers naman, kailangan may mga adjustments needed na kailangan gawin nila. Kailangan nila sigurong mag-accelerate po yung kanilang planting calendar. Tapos yung ating mga pag-roll out din ng mga solar irrigation systems, malaking bagay po 'yan. Kasi marami na rin po tayong na-set up. Pero magdadagdag pa ho tayo. Mapapabilisan natin 'yan para makatulong ho sa ating mga farmers. Iniisip din ho namin, isa sa mga programa na aming tinitingnan, nasa drawing board pa po yan, yung cloud seeding. Pag-aaralan ho para mayroon pa rin pong ulan kahit na ganito pong may drought. Although alam natin yung cloud seeding parang suntok sa buwan. Kasi depende kung may ulap. Depende kung saan ang direction ng ulap. So kung wala tayong makikita pwedeng paglagyan at pwedeng gawa ng cloud seeding, talagang magtitiis tayo sa init, Yusek. Hindi, okay na sana kung very effective yung pagsayaw. Yung rain dance. Ginagawa rin sa ibang ginagawa pa rin sa ibang probinsya yan pagka matindi tag-init, Yusek. Oo nga ho eh. Kaya dapat matindi yung, hindi naman, sanay naman na po tayo dyan, yung ating mga farmers, dahil mga ilang El Nino naman ho ang dinaanan natin. Kailangan lang yung mga na-implement na programs before, uulitin natin ulit yan. Maaari siguro silang mag-isip na mag-switch ng mga varieties ng kanilang crops na itatanim na mas resilient po, na hindi masyadong matakaw sa tubig. Isa yan sa mga dapat nilang pag-aralan. Tapos ang kanilang mga fertilizers, dapat po gamitin nilang maigi yan, wag na silang mag-shortcuts. Okay. Ihahabol ko lang kasi may binanggit kayo, fertilizer eh. Ihahabol ko lang yung mainit kayong problema, katanungan ng mga magsasaka. Meron na ba tayong maipoproduce, maibebenta, may pamamahagi ng mga local fertilizer para hindi na umasa po sa abroad? Mag-angkat? Alam mo, kailangan, kasi it's a combination po, sa ngayon, pinag-aaralan na magkaroon ng combination ng organic saka inorganic. Okay. Dahil yung ating mga inorganic na fertilizers talagang nagmahal na ho. So, marami namang supply, hindi supply ang problema, kundi yung presyo. Kasi sobrang taas. Kaya kami, si Secretary Kiko Laurel, ang kanyang talagang sinasabi sa amin is kailangan natin makagawa ng paraan na kung saan mapababa yung presyo at makapagbigay ng subsidy kasi meron din po kaming subsidy na fertilizer and pesticide subsidy na programa po ng DA. Okay.
Sige po. Anyway, yung ilang mga katanungan, lalo na ho yung paghahanda sa El Nino, Yusek, pentunutan niyo pong ito'y magkaroon kami ng follow-up, lalo na po kung paano tayo magtitipid ng tubig para sa sakahan at para sa ating mga kababayan. Yusek, Ari Perez, maraming salamat, sir, sa ulitin po at good morning po sa inyo. Thank you po sa inyo, sir. Good morning po, Ka-Orly. Maraming salamat po. Si Undersecretary Ari Perez, mga kapuso, Undersecretary for Agro, Marine, Industrial Systems ng Department of Agriculture.